ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami sa atin ang naghahanap ng perpektong relasyon. Pero nakakalimutang piliin ang taong may mabuting intensyon. Dahil minsan, ang pinipili natin ay yung may pansamantalang pagkakaunawaan at maliit na koneksyon. Ikaw, kabarangay, ano ang perpektong relasyon para sa'yo? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Claire. 34 years old at nagtatrabaho bilang administrative assistant dito sa Ortigas. Avid listener na talaga ako ng inyong programang Barangay Love Stories kahit noong wala pa akong anak. Madalas akong nadadala at naiiyak sa mga kwento na ibinabahagi ninyo. Lalo na kapag nakaka-relate ako sa inyong letter sender. Magkakamukha na rin kasi ang kwento ng buhay ng mga tao sa ngayon. Nagkakaiba lang pagdating sa ending ng bawat kwento natin. Hayaan niyong simulan ko ang kwento ko sa kung paano ko nakilala ang boyfriend ko noon na si Ram. Nakilala at unang beses ko siyang nakausap nang magkasama kami sa isang church service. Pareho kasi kami ng religion at kagaya ko. Kasama niya rin ang mga magulang niya sa mga church service. Nang maging close kami ni Ram ay madalas na kaming tinutukso sa isa't isa ng mga magulang at churchmate namin. Yung mga tuksuhan, papadudot, na nauwi na nga rin noon sa ligawan. Nabusog ka ba sa mga nilutong pagkain ni Mommy para sa dinner kanina? Nako, hindi lang busog. Busog na busog talaga ako, Claire. Mabuti naman kung ganun. Nagulat nga ako na nasa dining table niyo halos lahat ng paborito kong ulam. Kare-kare, lechon kawali, tapos may ensaladang talong. May bonus pang dessert na buko salad na paborito ko rin. Nakuwento ko kasi yan kay Mommy last time. Yung mga sinabi mo dati na paborito mong pagkain. Pero isang beses lang yata yon, kaya nagulat ako na natandaan niya kaagad. Mukhang matandain talaga si tita. Sinabi mo pa. Tandaan niya lahat kung saan niya nilagay yung mga gamit ko na palagi kong hinahanap. Minsan nga kahit yung mga gamit ko na ako mismo ang nag-ayos, alam niya rin kung saan nakalagay. Ganyan talaga ang mga nanay, para palaging may magic. Kahit si mama, alam rin kung saan nakalagay ang mga gamit ko na ako lang din naman na nag-ayos. Pero solid talaga sa sarap ng mga pagkain kanina. Dapat nga diet ako ngayon, pero nag-skip muna ako nang makita ko yung mga inihanda ni tita sa lamesa. Kapag si Mommy ang nagluto, hindi ka talaga pwedeng mag-diet. Thank you nga pala sa pagpunta mo dito sa bahay namin. Tinotoo mo talaga yung sinabi mo na magpapaalam ka kay Daddy na liligawan mo ko. Syempre naman, yun naman kasi talagang kailangan kong gawin para maipakita ko seryoso ako sa'yo. Tsaka hindi lang sa'yo. Kailangan ko rin patunayan sa parents mo na seryoso ko sa panliligaw ko. Mukha namang na-convince mo sila. Sa tingin mo? Oo, lalo na si Daddy. Hindi ba ako mukhang sobrang kinakabahan kanina? Hindi ah. Kahit medyo nabubulol ako habang kausap ko ang daddy mo? Hindi nga. Ay, buti naman. Ewan ko ba? Dati ko pa naman sila nakakausap sa mga church service pero iba yung kanina eh. Iba yung kaba na naramdaman ko habang kaharap ko sila kanina. Yung dati naman kasi, kausap mo lang sila tungkol sa mga ginagawa natin sa simbahan. Pero yung kanina, tungkol na sa akin at sa personal mong buhay. Grabe nga mga tanungan ni Tito. Para kung nasa isang job interview. Job interview naman talaga ang pinunta mo dito, di ba? Ayun nga lang, ang magiging trabaho mo, ligawan ako. Tama ka dyan. Huwag ka mag-alala. Pagbubutihan ko ang trabaho ko. Aba, dapat lang. Kailangan mong makapasa para maging boyfriend ko in the future. Gagawin ko ang lahat para makapasa ako. At ngayon pa lang, nagpa-promise na ako na kahit kailan, hindi kita sasaktan. Nako, tuparin mo ang promise na yan kahit ngayon na nanliligaw ka pa lang sa akin. Syempre naman.
Hindi ako maglalakas loob na pumunta dito sa bahay niyo kung lolokohin lang kita. Gagawin ko ang lahat para makuha kong tiwala at pagmamahal mo. At kapag nagawa ko na yon, hindi ko sasayangin ang pagkakataon na binigay mo sa akin. Alam mo, ang galing mo talaga sa mga ganyang salita, no? Umuwi ka na nga kasi baka matraffic ka pa. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Gawin at patunayan mo na lang sa akin sa mga susunod na araw. Kahit hindi mo sabihin, Claire, yan talaga ang gagawin ko. Promise. Bukod sa gwapo at maginoo ay mabait at magalang din talaga si Ram Papadudut. Hindi siya ang unang lalaki na umakyat ng ligaw sa bahay at humarap sa mga magulang ko. Pero siya ang kauna-unahang manliligaw ko na sobrang gustong-gusto ni na mami at daddy para sa akin. Actually, kahit noong hindi pa siya nanliligaw, sinasabi na nila na sana isang kagaya ni Ram ang susunod na maging boyfriend ko. Kaya naman ang ipaalam ko sa kanila na dadalaw si Ram ay hindi bilang isang kaibigan, kung hindi bilang manliligaw ko ay tuwang-tuwa talaga sina daddy. Nagluto pa nga si mami noon ng specialty niya na kare-kare, lechon kawali at gumawa pa ng buko salad. Parang napaka-espesyal tuloy ng bisita namin ng gabi na yon. Naging may effort din si Ram sa panliligaw sa akin. Hindi lang ako ang niligawan niya, kung hindi pati talaga ang mga magulang ko. May mga time na dinedate niya ako kasama sina daddy. Nakakatuwa kasi kitang-kita ko kung gaano sila ka-close. Kaya hindi nagtagal ay sinagot ko na rin ang masigasig na panliligaw ni Ram Papadudut. Nandito ka lang pala sa garden, B. Kanina pa kita hinahanap sa loob ng bahay ni Lola. Napagod kasi ako makipagkwentuhan sa mga pinsan at tita mo sa loob. Kaya nagpaalam muna ako magpapahangin lang ako dito sa garden. Halata nga kasi ang lakas ng mga tawa nyo kanina bago ako pumasok ng kusina. Eto nga pala, pinagdala kita ng macaroni salad at orange juice. Ayos, salamat. Sakto kasi nagugutom na rin ako eh. Hindi kasi ako makakain kanina dun sa loob ng bahay. Bakit? Marami namang pagkain dun sa may dining area. Oo nga, kaya lang hindi ako makakuha. Kasi panay pa kwento yung mga pinsan mo tungkol sa bundok na inakyat ko last year. Yung tita mo naman, nagtatanong ng insurance sa pwede sa kanila ng asawa niya. Tapos may dumating pa na isang pinsan mo, tungkol naman sa fun run ang tinanong niya sa akin. Kung magkano registration fee, paano sumali, saan pwede mag-training, at kung ano pa. Pasensya na, alam kasi nila na active ka sa mga physical activities, kagaya ng hiking at fun run. Tapos alam ni na tita na sumasideline ka sa pagbebenta ng insurance. Kaya ang dami niyang tanong tungkol dun. Dapat pala tinakas muna kita sa kanila kanina. Ayos lang naman, kasi nag-enjoy akong kausap sila at sagutin ang mga tanong nila. At mukhang nag-enjoy din sila kasi ang lakas ng mga tawanan niyo kanina. Ewan ko ba sa mga pinsan mo, Bi? Ang bilis tumawa sa mga simpleng joke ko lang. Ganun talaga ang mga yun. Mababaw ang kaligayahan kaya mabilis mapatawa. Kahit naman ikaw, mabilis ko napapakilig at napapatawa. Kaya naisip ko talaga kanina na magkakamag-anak nga talaga kayo. Grabe ka naman sa amin, pero totoo yan. Tapos ang lalakas pa naming tumawa, di ba? Ganun na nga, Bi. Yun din ang napansin ko sa kanila. Pero thank you, Biha. Para saan? Sa pagpunta ko dito sa family gathering nyo? Wala yun. Kasi nag-promise din naman ako sa'yo na hindi ako mawawala dito. Hindi lang para doon. Para rin sa effort mo na kausapin at makabonding ang ilang kamag-anak ko dito. Siyempre naman kailangan kong gawin yun. Kasi pinakilala mo ako sa kanilang lahat bilang boyfriend mo. Hindi ko lang in-expect na sobrang mag-e-enjoy sila na kausap ka. Gusto ko rin kasi na magkaroon ako ng good impression sa kanila. Para makita nila na good din ang intention ko sa'yo. Na seryoso ko sa relasyon nating dalawa. At sa tingin ko, nagawa mo ang bagay na yun. Sana nga, Bi. Alam mo ba, sabi pa ng isang pinsan mo, hindi raw ako pwedeng umuwi ng maaga mamaya. Ha? Bakit daw? Magiinuman yata sila kasama ng ibang mga pinsan mo. At kailangan daw nakasama nila ako. Naku, hindi ka pwedeng malasing kasi magdadrive ka pa pauwi. Sabi ni Lola kapag naparami daw ang inom ko, dito na lang daw ako magpalipas ng gabi. Talaga? Sinabi niya yun? Oo.
Alam mo ba napihikan yun pagdating sa mga bisita na pinapayagan niyang matulog dito sa bahay niya? Tapos ikaw, sinabihan ka pa talaga niya na dito ka magpalipas ng gabi. Nagulat nga rin ako nang marinig ko yun kanina mula sa kanya. Grabe, very good ka talaga, B. Mukhang kuhang-kuha mong boto ng mga kamag-anak ko. Papadudod family-oriented din si Ram kaya naman napakahusay niyang makisama sa mga tao. Gustong-gusto siya hindi lang ng lola ko kung hindi pati ng mga tito, tita at pinsan ko. Ang dami niyang baon ng mga corny joke pero napapatawan niya ng malakas ang mga kamag-anak ko. Hindi rin siya nauubusan ng kwento at energy sa buong araw na kasama niya ang mga kamag-anak ko. Pagkatapos ng araw na yon ay palagi nang hinahanap si Ram sa mga family gathering namin. At para bang hindi makukumpleto ang event na yon kung wala siya. Ang sabi pa nga ng mga pinsan ko ay huwag ko na raw pakawalan si Ram. Kasi baka eto pa ang unang matanggalan ng helmet sa aming dalawa, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, kahit boyfriend ko na si Ram ay hindi po nagbago ang effort niya para sa akin. Para niya pa rin akong nililigawan sa sobrang sweet niya sa akin. Nagpapadala siya ng flowers sa opisina o sa bahay kahit na walang okasyon. Ipinagluluto niya ako ng mga paborito kong pagkain at gumagawa siya ng paraan para makapag out of town kami pagkatapos ng mga kailangan niyang asikasuhin sa trabaho niya. Super close na rin talaga siya sa parents ko lalo na sa ibang kamag-anak ko. Kahit na ilang taon pa lang ang relasyon namin noon, nagtatanong-tanong na kaagad sila kung kailan ba kami magpapakasal. Excited na raw kasi sila na bumuo kami ng pamilya ni Ram. Kasi parang ang perfect na raw ng relasyon naming dalawa. Actually, wala talaga akong masasabi sa pagiging boyfriend ni Ram. Sobrang ideal boyfriend niya para sa akin. Family-oriented, hindi siya seloso, malambing, gentleman at kung anumang katangian hahanapin mo sa isang lalaki na gusto mong mapunta sa karelasyon ay parang nasa kanya na lahat. Kaya lang minsan kapag masyadong perfect na ang nangyayari sa buhay natin ay may mga pagkakataon na naghahanap tayo ng kakaibang bagay na pwedeng magbigay ng excitement sa atin, papadudot. Miss, eto na pala yung iced latte mo na sinamahan ko na rin ng chocolate cake. Uy, salamat. Okay lang ba kung makishare na lang din ako sa'yo ng table? Oo, ayos lang kasi wala naman akong kasama. Salamat. Upo na ako dito ha. Pasensya ka na talaga kanina. Busy kasi ako na makipag-chat sa client ko habang naglalakad kaya hindi ko napansin na magkakasalubong tayo. Natapon tuloy yung iced latte mo nung nasagi kita. Ayos lang kasi pinalitan mo naman yung kape ko. May kasama pang ang pastry, oh. Nakakahiya yung pagiging clumsy ko kanina. Ay, I'm sorry. I'm Martin nga pala. Claire naman ang pangalan ko. Nice to meet you, Claire. Madalas ka ba dito sa coffee shop na to? Oo kasi favorite ko talaga tong iced latte nila. Talaga? Sa totoo lang, hindi ko pa nasusubukan yan. Ano bang in-order mo? Ice dark mocha. Naku, matapang yan. Yan din yung sabi ng barista sa akin kanina kaya isa raw to sa mga bestseller nila. Isang beses ko palang yatang in-order ang kape na yan tapos hindi ko na inulit. Ganon? Bakit naman? Grabe kasi yung palo nung kape pagkatapos kong mainom yan. Gising talaga ako hanggang kinabukasan. Parang medyo nakakakaba pala to. Malalaman mo mamaya kapag naubos mo na yan at pag uwi mo sa bahay nyo. Maaga pa naman pasok ko bukas sa trabaho kaya kailangan ko rin maaga makatulog mamaya. Naku, good luck talaga sa'yo. Madalas ba mag-isa ka lang kapag nagkakape ka dito sa coffee shop na to? Madalas oo, pero minsan kasama ko yung boyfriend ko. Bakit hindi mo siya kasama ngayon? May out of town conference kasi sila sa trabaho. 2 linggo siya dun sa Cebu. Ibig sabihin, 2 linggo rin kayo hindi magkikita. Oo, kasi nandito ako sa Manila. Buti, ayos lang yun sa'yo. Wala naman akong choice kasi trabaho niya yun. Sa bagay, para rin naman yun sa future niyong dalawa.
Yan din ang palaging sinasabi ng boyfriend ko. Kaya kahit namimiss ko siya, tinitiis ko na lang kasi wala rin naman talaga akong choice. At ayoko na maging demanding na girlfriend. Ang swerte naman ng boyfriend mo sa'yo. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi kung ibang babae yung girlfriend niya, baka palagi na siyang inaway. Hirap niyo pa namang suyuing mga babae. Hindi naman magkakapareho ang mga babae, no? Well, may point ka dyan. Mukhang demanding ang girlfriend mo ah. Naku, hindi ah. Ayun naman pala, ang ibig sabihin, wala ka ring problema sa kanya. Wala talaga. Kasi wala naman akong girlfriend. We, hindi nga. Oo nga, wala. Masyado akong workaholic eh. Tsaka na ako mag-girlfriend. Pag meron nang dumating na kayang tanggapin na priority ko sa ngayon yung career ko. Parang boyfriend mo. Mga padudot, hindi lang naman si Ram ang naging boyfriend ko pero masasabi ko talaga na siya ang pinaka-almost perfect sa lahat. Yung tatlong naging ex-boyfriend ko bago siya, lahat sila ay niloko lang ako. Tapos may mga ugali pa sila na hindi ko gusto pero pinilit kong tanggapin kasi minahal ko sila. Pero si Ram ay wala yata akong masasabi na hindi maganda tungkol sa kanya. Kasi nag-e-effort talaga siya para mas maging maayos at tumagal pa ang relasyon naming dalawa. Kapag umaalis siya para sa out-of-town conference at ilang araw kaming hindi magkikita, palagi siyang may pasalubong sa akin o inihahandang sorpresa. Bumawi siya sa mga bagay na alam niyang naging pagkukulang niya. Masaya naman talaga ang relasyon namin at wala na akong masasabi noon kung hindi sana'y si Ram na talaga ang makasama ko sa panghabang buhay. Pero may pagkakataon talaga, Papa Dudut, na bigla-bigla ay parang magbabago ang ikot ng mundo mo. Kasama na doon ang takbo ng utak mo, Papa Dudut. Tapos ka na ba mag-lunch, B? Oo, kakatapos lang kaya nakatawag na ako sa'yo. Madami ka bang kinain? Sakto lang kasi plano ko na rin mag-diet talaga. Diet? Bakit ka naman magda-diet? Di, 5 kilo na ang nadagdag sa timbang ko kaya kailangan ko nang simulan ng pagda-diet ko. Talaga? Parang hindi naman, B. Kasi ang payat mo pa rin kapag magkasama tayo. Oo, B, tumaba talaga ako kasi hindi na rin kasya sa akin yung ibang pantalon ko. Ikaw ba, kumain ka na ng lunch? Hindi pa nga eh. Kasi hindi pa tapos yung isang conference namin. Nagpaalam lang ako na pupunta ng restroom. Kaya nakatawag ako sa'yo. Grabe naman, anong oras na tapos hindi pa rin kayo nagla-lunch dyan? Okay lang. Kasi hindi pa rin naman ako nagugutom. Ako yung gustong mag-diet pero mukhang ikaw ang mauuna pang pumayat sa akin. B, huwag ka mag-alala. Kasi kahit umabot ka pa ng plus size, magiging plus size din ang pagmamahal ko sa'yo. Ang galing mong sumingit ng banat dyan, ha? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Claire? Martin, anong ginagawa mo dito? B, sino kausap mo? Ah, si Martin, yung nakwento ko sa'yo na nakilala ko sa coffee shop nung isang araw, remember? Oo, naalala ko na. B, babalik na rin pala ako sa loob ng conference room. Tawagan na lang ulit kita mamaya. I love you. Bye. I love you too, bye! Naku, sorry, naistorbo ko pa yung pag-uusap niyo ng boyfriend mo. Ayos lang, kailangan niya na rin naman daw ibaba yung tawag kasi pabalik na siya dun sa conference nila. Ah, okay. Pwede ba ulit ako makishare ng table sa'yo? Oo naman. Ayun, thank you. Dito ka rin ba sa 7th floor ng building nagtatrabaho? Sa 10th floor ako pero wala kasing pantry doon kaya bumaba ako rito. I see. Matagal ka nang nagtatrabaho doon? Mag-iisang buwan pa lang. Kaya pala ngayon lang kita nakita dito. Ngayon lang din ako nag-lunch dito sa pantry. Madalas kasi sa fast food kami kumakain ng mga katrabaho ko. Kaya lang, tinamad ako lumabas ngayon kaya dito na ako dumiretso. Ikaw ba? Madalas ako dito sa pantry kasi dito lang sa 7th floor ang office namin. Sakto nga kasi paglabas ko dito, madadaanan ko kaagad yung door ng office kaya diretso trabaho kaagad ako. Kapag nagutom naman ako, ilang hakbang lang pantry na kaagad. Kaya ang hirap mag-diet kasi ang lapit ng mga pagkain sa amin. 3 pa naman yung vending machine dito kaya ang dami laging pagpipilian ng pagkain at inumin. Bakit ka tumatawa?
Ang ibig ko kasing sabihin sa tanong ko, kung matagal ka na bang nagtatrabaho dito sa building na to? Sorry, mali pala yung pagkakagets ko. Pero oo, 4 years na rin ako sa office namin. Nice. Tagal na rin pala. Ayoko rin kasi ng palipat-lipat ng kumpanya, saka tamad din kasi ako mag-apply at mag-asikaso ng mga requirement. Sa bagay, nakakatamad nga yan. Pero kapag mas malaki ang job offer sa ibang company, hindi ko kinatatamaran yung paglipat. Kaya marami-rami na rin ako napasukan. Kung kasing sipag mo lang ako mag-asikaso ng mga bagay-bagay, matagal na rin akong umalis sa trabaho namin. Bakit ayaw mo na sa trabaho nyo? Ang toxic lang kasi ng mga office mate ko, tapos ang liit pa ng yearly appraisal namin. Kapag ganyan na hindi na healthy yung working environment mo, dapat talaga lumipat ka na. Marami pa naman na mas magandang opportunity sa labas ng opisina nyo. Ayun din ang sinasabi ng mga dati kong katrabaho na nakalipat na sa ibang company. Kaya nga subukan mo rin na mag-apply sa iba. Wala namang mawawala eh. Tsaka sigurado ako na mas tataas pa ang sahod mo kapag ginawa mo yun. Sige, pag-iisipan kong mabuti yan. Papadudot, kagaya ng nabanggit ko kanina, hindi talaga siloso ang boyfriend kong si Ram. Kahit may mga oras na magkasama kami sa mall at may tumitingin sa akin na ibang lalaki, hindi siya nag-react. May isang beses din na nasa coffee shop kami at ako ang mu-order ng kape namin habang siya ay nasa table na malapit lang doon. At bago ko pa makuha ang order ko ay nagpa-cute sa akin ang barista at sinabihan ako ng kung ano-anong pambobola. Ikinuwento ko yon kay Ram at sinabi niya lang na totoo naman talagang maganda ako. Kaya naman kahit sino pang kausap o kasama ko na ibang lalaki ay ayos lang sa kanya kasi may tiwala siya sa akin. At minsan nga, Papadudot, ay tinatanong ko siya kung hindi ba talaga siya nagsiselos kapag may ibang nagpapapansin sa akin kahit sa social media lang. May mga public post kasi ako na solo photo ko at may mga nagko-comment doon na mga lalaki na pumupuri sa itsura ko at nagtatanong kung pwede akong ligawan. Hindi sumasagot si Ram doon sa mga comment na yon at hinahayaan niya lamang. Ang sabi niya sa akin, hindi niya kailangang magselos kasi alam naman daw niya na siya ang mahal ko. Pakiramdam ko tuloy noon ay hindi siya takot na mawala ako sa buhay niya. Umaagaw ako ng ibang tao mula sa kanya. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, bukod sa hindi seloso si Ram ay hindi nga rin pala siya pala text, chat or tawag. Siguro ay wala pa sa 10 beses sa isang araw ang chat or tawag niya sa akin. Madalas na good morning, mag-lunch ka na, merienda na, good night, at I love you lang ang mga message niya sa akin. Paulit-ulit, kaya naman may mga oras na hindi na rin ako nagre-reply. Sa kabilang banda ay lumalim naman ang closeness namin ni Martin. Siya ang madalas na kausap o ka-chat ko. Ewan ko ba, Papadudot, hindi siya nauubusan ng topic kapag magkausap kaming dalawa sa tawag or kahit sa chat lang. At may mga oras din na nagkikita kami pero hindi ko na pinapaalam pa kay Ram. Sapat na kasi kay Ram na malaman kung nasaan ako pero hindi na siya nag-uusisa pa sa kung sino man ang kasama ko. Kaya naman, Papadudot, ay unti-unti kong naramdaman na nagsisimula ng mahulog ang loob ko kay Martin. Na dahilan para gumawa ako ng isang napakabigat na desisyon noon, Papadudot. Ang sarap talaga ng iced latte nila dito, no? Oo, kaya favorite ko talaga yan eh. Ito rin ang favorite ko. Tsaka yung iced caramel macchiato nila. Kasi hindi masyadong matapang at mapait. Oo, alam mo naman na gusto ko yung may tamis pa rin kahit paano. Ganyan din naman ang gusto ko sa kape. Ay, B, may out of town conference pala kami sa Bacolod sa susunod na linggo. Gusto mo bang sumama sa akin papunta doon? Ano namang gagawin ko sa Bacolod? Magbabakasyon? Nako, hindi na kasi ayoko rin magbakasyon mag-isa doon. Nandun ako, di ba?
Kaya bakit ka mag-iisa? Nandun ka para magtrabaho tapos papupuntahin mo ko doon para magbakasyon? Ibig sabihin, hindi mo ko masasamahan sa lahat ng oras. Pwede naman kitang samahan pagkatapos ng conference namin. Hindi na ako sasama sa mga katrabaho ko na kumain sa labas. At dediretso na lang ako kung saan ka naka-check-in. Maiinip lang ako doon habang naghihintay sa'yo, B. Pwede kang mamasyal muna sa ibang lugar sa Bacolod habang wala pa ako para hindi ka mainip. Hahayaan mo kung mamasyal nang hindi ka kasama? Bakit naman hindi? Hindi ka ba natatakot na baka may ibang pumorma sa akin doon kapag hindi kita kasama? B, alam ko naman na kahit sino pang umaali-aligid sa'yo na lalaki, hindi mo sila papansinin. Paano kung mangulit sila sa akin? Ganun pa rin. Walang dahilan para kulitin ka nila kung hindi mo sila bibigyan ng motibo. Kilala kita, B. Suplada ka. At hindi ka basta-basta nag-i-entertain na kung sinong lalaki noon pa man. Ngayon pa ba na boyfriend mo na ako? Para saan yung buntong hininga na yun? Wala lang. Wala lang pero ang lalim ng pinaghugutan mo. Sige, ganito na lang. Magpa-file ako ng vacation leave after ng conference namin next week. Tapos mag-out of town vacation tayong dalawa. Wag na lang. Sagot ko na to kaya hindi mo na kailangan mag-isip tungkol sa gastos. Para naman makabawi ako sa'yo. Saan mo ba gusto magbakasyon? Wala akong trip na lugar. Alam ko na. Di ba sinabi mo dati na gusto mo pumunta ng dagat? Gusto mo bang mag-Boracay na lang tayo? Ayoko. Palawan na lang? Wag na. Gusto mo yung mas malapit? Sa Mindoro o kaya White Beach na lang sa Batangas? Wait nga, magche-check lang ako sa cellphone kung saan tayo pwedeng… Ram, sinabi ko nang wag na, di ba? Ayoko nga, hindi ko trip. Mahirap bang intindihin yung mga sinabi ko? Hindi mo naman kailangan magtaas ng boses, B. Ang kulit mo kasi. Paulit-ulit pa yung mga sinasabi mo. Gusto ko lang naman bumawi sa'yo. Gusto mong bumawi sa akin? Sige. Mag-cool off muna tayo. Teka, B. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko ng time and space mula sa'yo. Pero bakit? Basta, gusto ko lang muna ng oras para sa sarili ko. B, kung ano man ang problema mo sa relasyon natin, pwede naman nating pag-usapan ngayon. Hindi mo kailangan na makipag-cool off sa akin. Pero ito nga ang gusto ko, Ram. Gusto ko munang lumayo mula sa'yo kaya pagbigyan mo na ako. Please, ibigay mo muna sa akin ng oras para sa sarili ko. Mag-cool off muna tayo. Aaminin ko, Papa Dudut, na nabore na ako sa relationship namin dahil sa sobrang green flag ni Ram bilang boyfriend ko. Wala na akong thrill o excitement na nararamdaman noon. Samantalang si Martin, kahit na hindi ko siya boyfriend ay madalas siyang tumatawag o nagchat-chat sa akin para humingi ng update sa mga ginagawa ko. Mas nararamdaman ko pa ang presensya ni Martin sa buhay ko kesa sa boyfriend kong si Ram. Kaya naman kesa tuluyan akong magkasala sa relasyon naming dalawa ay nakipag-cool off muna ako na nauwi rin sa breakup pagkalipas ng 2 linggo. Nag-chat lang ako kay Ram na kailangan ko nang tapusin ang relasyon namin dahil hindi ko na nakikita ang sarili ko na kasama siya sa future. Na nagbago na ang lahat ng plano ko. Nag-reply siya at ayaw niyang pumayag pero hindi ko na sinagot pa ang mga chat or tawag niya sa akin. Kaagad ko ring sinabi kay Martin ang tungkol sa pakikipaghiwalay na ginawa ko kay Ram. Sinabi niya noon na ginawa ko lang daw kung ano ang sa tingin ko na tama at mas makabubuti para sa amin ni Ram. Dahil nakita ni Martin na sobrang down ako ng mga panahon na yon. Niyaya niya ako na mag-out of town kami. Alam ko na kailangan ko ring mag-relax noon kaya pumayag at sumama ako sa kanya, Papa Dudut. Ang sarap talaga sa pakiramdam dito sa may tabi ng dagat. Sobrang relaxing. Teka, nasaan na ba si Martin? Ang sabi niya, bibili lang siya ng buko juice namin. Ang tagal naman niyang bumalik. Ay, tumatawag na naman si Ram. Pang-10 tawag niya na yata to ngayong gabi. Sagutin ko na nga. Hello, Ram. Finally, sinagot mo na rin, Claire. Ano ba kasi yun? Bakit tawag ka ng tawag? Gusto lang kita makausap. Tungkol saan? Tungkol sa ating dalawa. Ram, sinabi ko na sa'yo na wala na tayong relasyon. Tapos na tayo, kaya wala na tayong dapat na pag-usapan.
Saan ba ako nagkulang? Anong maling ginawa ko? Wala ka naging pagkukulang o pagkakamali. Then why? Bakit kailangan mong tapusin ang relasyon nating dalawa? Sorry, Ram, pero hindi ko na nakikita yung sarili ko na ikaw ang kasama ko sa future. Paano na yung mga plano natin? Mag-out of the country pa tayo, di ba? Bibili pa tayo ng sasakyan natin. Mag-iipon tayo para sa ipapatayo nating bahay. Marami pa tayong lugar na pupuntahan. Marami pa tayong plano, Claire. Basta mo na lang ba itatapon lahat yun? Sorry. Hindi rin naman madali sa akin to. Maniwala ka, Ram. Kung hindi madali sa'yo, bakit hindi natin subukan na ayusin? Kesa tapusin mo ang lahat sa ating dalawa. Kasi alam ko na mas magkakasakitan lang tayong dalawa. Mas masasaktan lang kita. Ayoko nang mas mahirapan ka kapag pinagpatuloy natin ang relasyon natin. Claire, ang sakit. Ang sakit-sakit. Kasama ka na sa lahat ng mga plano ko sa buhay. Sa'yo na umikot yung mundo ko. Hindi ko alam kung paano ko magsisimula ulit nang wala ka sa buhay ko. Kaya mo yan, Ram. Kakayanin mo para sa sarili mo. Ang hindi ko lang maintindihan kung anong dahilan mo para bitawan mo ang lahat sa ating dalawa. Ginawa ko naman ang lahat para sa'yo eh. Nirespeto kita. Minahal kita. Ano pa bang kulang sa mga ginawa ko para sa'yo? Wala. Wala na, Ram. At sobrang nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Sa pagmamahal mo. Pero hanggang dito na lang kasi talaga eh. Hanggang dito na lang tayo. Mahal kita, Claire. Mahal na mahal kita. Sorry, Ram. Sorry. Bye. Claire? Ayos ka lang? Lagay ko muna tong buko juice mo dito sa tabi mo ha. Kahit kailan naman, hindi talaga madaling tapusin ang isang relasyon. Lalo na kapag alam mo na sobrang minahal ka ng tao. Hindi ko alam pero ang bigat sa dibdib. Ang bigat ng nararamdaman ko dito sa dibdib ko ngayon, Martin. Normal yan. Kasi alam mo na nasaktan mo yung taong sobrang nagmahal sa'yo. Akala ko magiging madali kapag binitawan ko na siya pero bakit nasasaktan pa rin ako ngayon? Dahil minahal mo rin siya ng sobra noon. At nasasaktan ka ngayon kasi alam mo kung gaano mo siya nasaktan. Pero tama lang yung naging desisyon mo. Kasi mas lalo mo lang siyang masasaktan kung sakaling ipagpapatuloy mo pa yung relasyon yung dalawa. Kaya sige, iiyak mo lang yan. Iiyak mo lang lahat ngayon. Para bukas, kahit papano, gumana yung pakiramdam mo. Hindi man sobrang gagaan agad pero at least mababawasan yung bigat na nararamdaman mo ngayon sa dibdib mo. Papa Dudut, hindi rin naman madali sa akin ang pakikipaghiwalay kay Ram. Hindi madali na tapusin ang mahigit na 2 taon na relasyon namin. May kirot din yon sa dibdib ko at malaking panghihinayang. Sobrang nag-guilty rin ako kasi alam ko na wala namang ibang ginawa si Ram kung hindi ang mahalin ako. Wala siyang naging pagkakamali o kasalanan sa relasyon namin. Never niya akong sinaktan physically and emotionally. Never siyang nag-cheat o gumawa ng kahit na anong kasalanan sa relasyon namin. At kabaligtaran noon ay mali ang sinukli ko sa kanya. Pero alam ko kasi na mas lalo ko lang siyang masasaktan kapag pinagpatuloy namin ang relasyon naming dalawa. Kaya habang maaga pa ay tuluyan ko nang tinapos ang lahat. Nang makabalik ako ng Maynila mula sa out of town namin ni Martin, isang malungkot na balita ang sumalubong sa akin. Wala na raw si Ram dahil pagkatapos ng gabing magkausap kami ay hindi na raw siya nagising. Cardiac arrest ang naging cause ng kamatayan niya.
Sobrang nag-guilty talaga ako noon dahil pakiramdam ko ako ang naging dahilan ng pagkamatay niya. Mas nag-guilty ako nang wala akong matanggap na kahit na anong paninisi mula sa pamilya ni Ram. Niyakap lang ako ng mga magulang niya at sinabi nilang mas magiging payapa si Ram kung hindi ko sisisihin ang sarili ko sa pagkamatay niya. Ilang buwan nang lumipas mula nang mawala si Ram ay nagkaroon kami ng relasyon ni Martin pero hindi yon tumagal ng 1 taon. Nang mas makilala namin ang isa't isa ay nalaman namin na marami kaming mga bagay na hindi na pagkakasunduan. Mga simpleng bagay kagaya ng pagkain, saan namin gustong magbakasyon, ano ang dapat gawin kapag off namin pareho sa trabaho at kung ano-ano pa. Maliliit na bagay na pinagsisimula ng pagtatalo namin. 1 buwan pagkatapos naming maghiwalay ay nalaman ko na buntis pala ako. Pero hindi rin kami nagkabalikan. Nagkasundo kami ni Martin na susuportahan niya ang anak namin pero mula nang manganak ako hanggang ngayon na 7 taon na ang anak namin ay wala akong kahit na anong financial support na natanggap mula sa kanya. Noong una ay kinukulit ko pa siya tungkol sa pagsusustento hanggang sa napagod na lang din ako at hindi na ako umasa pa sa kanya. Naisip ko nga na si Martin siguro ang karma ko sa naging pagkukulang at pagkakamali ko noon sa relasyon namin ni Ram. Pero may guilt and regret man akong nararamdaman dahil sa mga nagawa ko noon. Never kong pinagsisihan ang naging bunga ng relasyon namin ni Martin. Dahil lumalaki na malambing at mapagmahal na bata ang anak ko na nagbibigay ng dahilan sa akin para lumaban sa buhay sa pang-araw-araw. Maraming salamat po Papa Dudut kung sakali man na mapili at mabasa ninyo ang sulat ko. Umaasa ako na kahit papaano ay nakapag-iwan po ito ng aral sa ating mga kabarangay na nakikinig sa kwentong ito. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Claire. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag nagtanim tayo ng masama, mag-aani tayo ng masama. Kaya habang may panahon pa ay pahalagahan at mahalin natin ang mga taong nandyan para sa atin. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang balikan ng karma? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga kabarangay natin na katulad kong masugid na taga-subaybay ng Barangay Love Stories. Alam nyo ba na yung programa ninyo ang sinasahog namin sa pananghalian kasi hindi talaga kompleto ang araw namin kung hindi kami nakikinig sa Barangay LS. Kaya nga nagkatuksuhan ng mga kasamahan ko sa TODA na kapwa ko tricycle driver na ipadala ko raw sa inyo ang istorya ng buhay ko dahil gusto nilang mapakinggan ito. Sa totoo lang ay ayoko sana kasi nahihiya ako pero naisip ko na wala namang sa ating perpekto. At sa kasalukuyan ay nagbabagong buhay naman ako. Pero bago tayo dumako sa parte na yon ng kwento ko ay tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Tonyo. 31 years old at taga Tondo, Manila. Isa akong tricycle driver at minana ko pa sa lolo ko ang trabahong ito kasi hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Ako ang huminto at nagsabi sa mga magulang ko na gusto ko na lamang magtrabaho. Hindi kasi ako magaling sa klase namin kaya hanggang 2nd year high school lamang ang kinaya ko. Inisip ko na lamang na hindi para sa akin ang pag-aaral. At masaya naman ako sa desisyon kong yon, lalo na nung mas napansin ako sa barangay namin dahil sa gandang lalaki ko. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko pero gwapo talaga ako, Papa Dudut. Artistahin din daw ako at malakas ang appeal. Kaya maraming umaaligid-aligid sa akin na babae at binabae. Patuloy sila sa pagligid sa akin kahit alam nilang nagsasama na kami ni Neneng sa bahay kasama ang aming anak ng mga panahong yon, Papa Dudut.
mukha mo, no? Akala mo siguro hindi ko malalaman yung mga kalokohan mo? Pinagsasabi mo. Aga-aga. Imbis na kape at pandesal ipaalmasal mo sa akin, sermon agad. Paanong hindi kasi sermonan nakakainis ka? Hinaan mo nga yung boses mo. Tulog pa yung anak natin tsaka si tatay. Mamaya magising yun na bad trip dahil sa ingay mo. Ikaw naman kasi yung may kasalanan. Ano ba kasing kasalanan yun, Neneng? Nalaman ko lang naman dun sa binilhan ko ng almusal na palagi mo raw hinahatid sa bahay nila yung sexy na babae dyan sa kabilang kanto. Ano yun? Ikaw na ba ang personal driver niya? Nagkataon lang yun, no? Sa ako yung natsyempohan niyang tricycle sa terminal. Alangan namang di ko siya isakay. Hindi ka ba nakikinig? Ang sabi palagi, ibig sabihin hindi lang isang beses o nagkataon. Ang style daw ng haliparot na yon, kapag di pa raw ikaw yung papasada, tatambay pa siya dun sa terminal para makipaglandian sa'yo. Nakikipagkwentuhan lang yung tao. Walang landian na nangyari. O di totoo yung chismis tungkol sa paghihintay niya sa'yo sa terminal para ikaw yung maghatid sa kanya? Pero wala pa rin kaming ginagawang masama. Hinahatid ko lang siya. Masyado ka lang OA. At ako bang OA ngayon? Ipapaalala ko lang sa'yo na pamilyado ka na. Hindi ka na binata. Kaya tigilan mo yung kalandian mo. Mahiya ka sa anak natin. Ano namang kinalaman ng anak natin dito? Ang bata-bata pa niya. Ikaw talaga? Lahat na lang dinadamay mo sa ka-OA-han mo. Tinatanong mo pa talaga? Paano pag nakakapag-isip na yan? Ano na lang sasabihin niya sa'yo sakaling hindi ka pa rin nagbabago? Hindi habang buhay walang muwang yung anak natin. Pambihira naman. Maliit na bagay lang yun tapos ikaw gustong-gusto mong pinapalaki. Tsaka nakaka-insulto ka na ha? Ikaw bang may lakas ng loob na mainsulto? Ayos ka rin ah. Paanong hindi? Pinapamukha mo sa akin na gumagawa ko ng masama at wala ka ring tiwala sa akin. Sobra ka na. Nakdang teteng, ang aga-aga ang ingay-ingay niyong dalawa. Tay, good morning po. Anong good sa morning na-istorbo niyo tulog ko dahil sa sigawan niyo? Hindi naman po kami nagsisigawan, Tay. Nag-uusap lang po kami ni Tonyo. Nag-uusap ba ang tawag doon lakas ang boses mo? Abot hanggang doon sa kabilang barangay? Si Neneng na lang po pagalitan nyo. Sermon ba naman pinaalmusal sa akin? Imbis na ipagtimpla ko ng kape? At nagpakampi ka pa talaga sa tatay mo ha? Bakit? Tatay ko naman siya. Kanino ko magpapakampi? Sa kapitbahay? Isip bata ka talaga. Kaya kayo nag-aaway ng anak ko kasi lagi ka na lang nagagalit sa kanya na walang dahilan. Bago-baguhin mo nga yung ugali mo, Neneng. May dahilan po kaya ako nagagalit sa anak nyo. Baka nga pag nalaman nyo, uminit din ang ulo nyo. Sige, ano yon? Sabihin mo. Tay, wag po kayong maniniwala dyan. Wala pa nga akong sinasabi. Ay, ewan ko sa inyong dalawa. Ang sarap niyong paguntugin. Ikaw, Neneng, dumating ka lang dito sa bahay umiingay na. Dati tahimik dito pero ngayon parang palengke na. Nakakabuisit kayo. Doon kayo mag-away sa labas. Kita ko sa mga ugat sa noon ni Neneng matapos siyang mapahiya sa tatay ko. Buti na lamang din at nagising si tatay kasi pagkatapos niya kaming sawayin ay nanahimik na ang kinakasama ko at nakapag-almusal na ako. Regular kong pasahero si Neneng noon at masasabi ko na siya ang unang nagkagusto sa akin. Sa katunayan ay tricycle ko ang paborito niyang sakyan pauwi sa bahay nila na nasa kabilang barangay lang. Yung sinasabi niyang gawain daw ng babaeng lagi kong hinahatid ay naging gawain din niya talaga. Teacher si Neneng pero may pagka-business minded din. Rumarakit siya sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga beauty products. Siyempre makinis at maputi si Neneng at patunay na epektibo ang mga produktong binebenta niya. Kaya nga na in love na rin agad ako sa kanya at nakuha niya ang loob ko. 2 linggo lang kaming nagligawan at noong napasagot ko na siya ay niyaya ko siyang tumira sa bahay namin. Sakto kasi na gusto na rin daw niyang bumukod kaya pumayag siyang makipag-live-in sa akin. Tapos pagkalipas lang ng 1 buwan ay buntis na siya sa anak namin, Papa Dudut. Kaso kung ano namang hinhin at hinahon niya sa eskwelahan at sa klase niya, siya namang ingay at taklesa niya sa bahay namin. Nagsimula yon noong nasa 8 buwan na ang tiyan niya hanggang sa mga anak siya sa anak namin. Lagi raw niya kasi akong napapanaginipang may ibang babae at nambababae. Kaya napapraning siya. Naiinis ako kasi pinagbibintangan niya ako kahit wala naman akong ginagawang masama. Naisip ko tuloy na totohanin ko na lamang kaya ang pambababae ko
para naman may basehan na siya. Lagi niya akong inaaway at walang araw na hindi siya nagagalit sa akin. At hindi yon nakaligtas sa matinik na paningin at obserbasyon ng Tatay Cesar ko na kasama namin sa bahay. Nak, wala yata si Neneng. Nasa kanila po eh. Kahatid ko nga lang. May sakit kasi kapatid niya kaya pinuntahan niya. Kasama anak niyo? Opo, para raw makabisita naman sa kanila yung anak namin. Buti na yun para kahit papano, tumahimik naman tong bahay natin. Ang ingay kasi nung kinakasama mo, ang lakas ng boses pag nagsasalita, kaya nakakaaburido. Pasensya na po kayo, Tay. Kung pati kayo naiistorbo na sa away namin ni Neneng. Sinasaway ko naman po siya na hinaan boses niya. Kasi pwede naman niya akong kausapin ng mahinahon, kaya lang, ewan ko ba sa kanya? Ginagamit pagiging teacher niya sa akin. Ano naman kinalaman nun sa inyong dalawa? Sa klase niya lang siya dapat masunod. Pero pagdating sa pamamahay natin, ikaw dapat ang batas. Yun nga yung gusto kong ipamukha sa kanya. Kaso lagi niyang sinasabi mas malaki kinikita niya kaysa sa akin, na hamak na tricycle driver lang. Kasalanan mo rin naman kasi. Kung nag-aral ka, edi sana sa opisina ka nagtatrabaho at hindi ka namamasada. Mahal ko naman po trabaho ko, tsaka ayoko nga sa opisina. Di ako bagay dun, no? Kontento na ako sa pamamasada. Mas marami akong magagandang chicks na naihahatid. Kaya laging mainit ulo sa'yo ni Neneng. Napakababaero mo. Wala naman po akong babae, Tay. Imagination lang yun ni Neneng. Tsaka masisisi niyo ba ako? Gwapo tong anak niyo. Sa bagay, kanino pa ba kayo magmamana ng kuya mo? Di sa akin lang din. Hirap talaga pag nasa lahi natin yung pagiging magandang lalaki. Oo nga po. Masyadong habulin at lapitin ng mga chicks. Pero nak, mabalik tayo sa pagbubunga nga sa'yo ni Neneng. Aba, huwag ka magpatalo sa kanya. Tandaan mo na ikaw ang lalaki, kaya ikaw dapat ang masunod sa inyong dalawa. Hindi naman po ako nagpapatalo. Minsan nananahimik na lang ako kasi kapag nagsalita pa ako, lalong mas marami sasabihin ni Neneng. Kung bakit kasi sa dinami-rami ng babae sa kanya ka pa nagkaanak? Ayan tuloy, wala ka ng kawala kasi may panganay na kayo. Mahal ko naman po siya, pero minsan nakakasawa na. Kaya di ko mapigilan sarili ko na tumingin sa ibang babae. Kasi iniisip ko na baka sila mas maayos kasama, hindi taklesa, inaasikaso mga asawa nila, mabait at maalaga. Basta. Alam mo naman na yung golden rule natin dyan, di ba? Opo, Tay. Okay lang tumingin sa iba, basta wag aanakan. Tandang-tanda ko po yan. Ang talino mo talaga pagdating sa bagay na yan. Siyempre, Tay. Kanino pa ba ako magmamana? Di sa inyo. Naku, patunayan mo na sa akin ka nga nagmana. Kasi ako, hindi talaga ako nagpapatalo sa babae. Kaya huwag ka rin magpapatalo dyan kay Neneng. Ipamukha mo sa kanya na ikaw pa rin ang padre de pamilya. Ano pa't naging lalaki ka kung lalamya-lamya ka? Opo, Tay. Salamat po sa pagpapalakas ng loob ko. Siyempre, anak kita eh. Ayoko nakikita kang malungkot at ayoko rin inaapi ka ng kahit sino. Lalong-lalo na nung nanay nung anak mo. Gumaan ang loob ko at mas nadagdagan ng kumpiyansa sa sarili pagkatapos ng pag-uusap namin yon ni Tatay. Kung hindi nyo kasi na itatanong ay 4 kaming magkakapatid na lalaki sa pamilya at ako ang bunso. Natural ay ako rin ang paborito nila ni Nanay na noon ay nagtatrabaho pa sa abroad. Sa katunayan ay magkasama sila doon ni Tatay na nag-aalaga ng mga matandang may sakit. Pero kauwi lang ni Tatay sa bahay dahil retirado na siya. Dinapuan kasi siya doon ng sakit dahilan para mabilis nang manghina ang katawan niya. Doon na sila nagdesisyon na pabalikin na lamang dito sa Pilipinas si Tatay. May sarili na rin namang pamilya ang mga kuya ko at ako na lamang ang binubuhay ng mga magulang namin, Papa Dudut. Sa isip ko, tama si Tatay sa mga sinabi niya at sa pagpapaalala niya ng golden rule ng pamilya namin. Kahit na may tinapos si Neneng at sabihin niyang teacher siya, ako pa rin ang padre de pamilya, kaya wala siyang karapatang kayanin ako. Hindi dapat ako ang pumapayag na dinidiktahan lang ng isang babae dahil lalaki ako. At yun ang paniniwala ng tatay ko at doon niya kami pinalaki ng mga kuya ko.
Kaya nga dapat alamin ni Neneng ang lugar niya sa pamamahay namin. Dahil ako pa rin ang masusunod sa aming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ano nga bang magagawa ko kung pinagpala akong lalaki na pinagkalooban ng kagwapuhan? Wala. Kaya hindi ko masisisi ang mga babae kung mapa-second look sa akin at magustuhan nila ako kahit na meron na silang karelasyon at kinakasama. Yung iba nga sa kanila may 4 ng anak pero gusto pang humirit ng date sa akin kahit na alam nilang may kinakasama na ako. Minsan kapag naiisip kong nai-inlove ako kay Neneng at niyayaya ko siyang magsama na kami sa isang bubong para bumuo ng pamilya ay hindi ko mapigilang manghinayang sa buhay ko nung wala pa sila ng anak namin. Nakakamiss din palang maging isang binata, Papa Dudut. Sa kabila ng lahat ay alam kong mahal ko si Neneng. Kasi kapag hindi naman siya sinusumpong ng topak niya ay malambing siya sa akin. Inaasikaso niya ako, ipinagluluto, pinaglalaba kahit na pagod siya sa trabaho at may ginagawa pang lesson plan. Bukod doon ay siya ang nanay ng anak ko kaya kahit na hindi ko mapigilan ang atraksyon ko sa ibang babae at madali akong madala sa mga panglalandi nila ay si Neneng pa rin ang inuuwian at tinatabihan ko sa kama. Kaya nga minsan ay nakakaumay kapag tinatalakan niya ako. At sinesermo na para bang wala na akong ginawang matino sa buhay ko, Papa Dudut. Tulog na ba anak natin? Oo, kakatulog lang kanina. Kaya huwag ka maingay dyan, baka magising. Ikaw ang magpapatulog ulit pag nagising siya. Ano ba yan? Akala ko pa naman makakaskor na ako. Score mo mukha mo, manahimik ka nga dyan. Neneng naman, sige na. Kahit kiss lang. Ayoko, wala ako sa mood. Pagod ako, Tonyo. Lagi ka na lang pagod, di mo na ako pinagbibigyan. Nakakatampo ka na ha? Ikaw pa may ganang magtampo? Kilala kita. Yang kiss mo lang na yan, isang malaking pain yan. Pag ikaw ang kausap, walang kiss lang ang magaganap. Ayaw mo nun? Sundan na natin anak natin. Ayoko! Buwang ka ba? Ang hirap na nga ng buhay, mag-iisang anak ka pa? Nasa puson talaga yung utak mo no? Saka ang lakas ng loob mo na sundan pa ng isa yung anak mo? Hindi mo pa nga ako pinapakasalan? Ano namang kinalaman nun? Siyempre, gusto ko ring matawag na misis no? Saka ayaw mo ba nun? Magiging legal na yung pagsasama natin kasi mababasbasan na ng Diyos. Ano namang kaibahan nun sa pagsasama natin ngayon? Kahit walang basbas ng Diyos, para na rin tayong mag-asawa. May anak na nga tayo eh. Di mo kasi naiintindihan. Babae ako. At may pangarap din akong maikasal. Pero di ba magastos yun? Pwede naman nating pag-ipunan. Kaso baka matagalan pa rin kasi nga baka magmahal na rin yung mga bilihin. Hindi pa rin sapat yung maiipon natin pag nagkataon. Kung ganun pwede naman kahit na civil wedding lang tapos close friends at relatives lang natin ang invited. Ayos na yon. Gagastos pa rin tayo sa reception kasi imposible namang hindi invited yung mga relatives natin. Kaya nga pipiliin lang natin yung iimbitahin, hindi ka ba nakikinig? Pwede ba naman yun? Paano kung may magtampo sa kanila? Bakit ka ba ganyan mag-isip? Nangyari kasi yan dun sa kasamaan ko sa Toda, nagpakasal. Ganyan din, civil wedding. Tapos konti lang inibitahan sa reception. Tapos kinabukasan, chinismis na sila ng mga kamag-anak nila na di nila inimbitahan. Sabi maramot daw sila, gahaman, makasarili at kung ano-ano pa. Kaya ayun, nag-iiyak yung napangasawa niya kasi nakonsume. Sobra naman yung mga kamag-anak na nagkalat ng chismis. Akala mo hindi pamilya? Sana pinabarangay nila kasi paninirang puri yon. Ayaw na rin nila lumaki yung gulo. Nawala rin naman kinatagalan. Pero may lamat na yung relasyon nila sa mga kamag-anak na yon. Feeling ko matagal nang may lamat yung relasyon nila. Paano mo naman nasabi? Kaya nga hindi sila inimbita. Ikaw ba naman yung may ganyang klase ka ng kamag-anak, iimbitahin mo pa sa kasal mo? Ako kasi hindi na. At kung sakaling ipagkalat niyang madamot ako o makasarili, ipapabarangay ko talaga sila para may kalagyan ng mga yan. Sinasabi mo lang yan kasi hindi pa sa'yo nangyayari. Bakit parang
bang sinasabi mo na mangyayari nga sa akin yan? Hindi ah. Ayan ka na naman. Advance ka na naman mag-isip eh. Gusto ko lang namang makasal na tayong dalawa. Ayaw mo ba yun? Ha? Ano? Ano? Huwag kang sumigaw. Sige ka. Magigising anak natin. Ikaw kasi, nakakainis ka. O ano na? Naghihintay ako ng sagot mo. Basta. Basta-basta ka pang nalalaman dyan. Ayusin mo kasi kung paano ko sumagot. Mabuti pa matulog na tayo. May pasok ka pa bukas, di ba? Matulog ka mag-isa mo. Sige. Bahala ka dyan. Gabing-gabi na nag-iinarte ka pa rin. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay ayoko pang magpakasal. Wala pa yun sa plano ko kasi ayoko pang matali kay Neneng. Mahal ko siya, oo, pero alanganin ako sa gusto niyang mangyari dahil pagkasal na kami ay mas magkakaroon na siya ng karapatan sa akin at mas mahahawakan na niya ako sa liig. Ako pa naman yung tao na ayaw na kinokontrol kasi nawawalan ako ng gana kahit na mahal ko pa siya. Saka ang gastos kayang magpakasal. Wala pa nga kaming ipon ni Neneng, Papa Dudut. Kulang na kulang yung sinasahod ko sa pamamasada tapos may mga binabayaran pang loan si Neneng na ginagamit niya noon na pampagamot sa nanay niyang nagka-cancer. Pero sa kasamaang palad ay binawian din ng buhay. Kaya naman nalubog talaga siya sa utang. Idagdag pa na siya pa rin ang bumubuhay sa pamilya niya at nagpapaaral sa dalawa niyang kapatid na nasa college. Kaya nga lalo kaming nagigipit. Tapos gusto niya pang magpakasal? Kahit na sabihin mong civil wedding lang yon ay gagastos pa rin sa reception. Gusto pa naman niya na invited lahat ng kamag-anak niyang sigurado kung wala namang ambag sa gastos tapos magti-take out pa ng pagkain. May pagkabida-bida kasi yan. Kunwari lang na gustong pili ang i-invite pero sa huli lahat naman ay kasama. Saka ayaw rin ng parents ko sa ideya ng kasal lalo na si tatay. Yung mga kuya ko ay hindi naman kasal sa mga kinakasama nila kaya bakit ako magpapakasal kay Neneng? Yon ang nasa isip ko ng mga panahon na yon. At habang mas lalong pinipilit ni Neneng na magpakasal na kami, unti-unti naman akong nawawala ng amor sa kanya at mas pinagtutuunan ko na lamang ng pansin ang pambababae, Papa Dudut. Hoy, Tonyo! Akala mo siguro habang buhay mo maitatago sa akin yung relasyon yun ng babae mo, no? Para sabihin ko sa'yo, bobo ka magtago! Alam ko na lahat! Ha? Sino nagsabi sa'yo? Eh di sino pa ba? Di yung mga chismosa sa paligid na nakakakita tuwing hinahatid sundo mo yung babae mo? Ay, kahit kailan talaga pahamak sila. At sila pa talaga yung sinisisi mo? Eh ikaw tong gumagawa ng kalokohan? Ang kapal na mukha mo? Habang nagtatrabaho ako, wala kang inatupag kundi lumande. Para sa kaalaman mo, nagtatrabaho lang din ako. Masyado ka lang malisyosa, kaya lahat na lang ng bagay binibigyan mo ng kulay. Huwag mo akong paratangan ng kung ano-ano. Sa ating dalawa, ikaw ang may ginagawang kahayupan. Hindi ka na nahiya. At anong dapat kong ikahiya? Sige nga. Tinatanong mo pa talaga? Marami! Alam mong may kinakasama ka na at may anak na tayong dalawa. Tapos dikit ka pa rin ang dikit dun sa babaeng yon. Kahit na sabihin mong siya tong lumalapit sa'yo, sana ikaw na mismo yung kusang umiiwas. Kaso gusto mo rin na nilalandi ka niya, kaya hinahayaan mo siya. Wala nga kaming ginagawang masama, Neneng. Magkaibigan lang kami ni Krisha. Magkaibigan? Bobo ba ang tingin mo sa akin, Tonyo? Hindi yan ang kwento na narinig ko tungkol sa'yo. Hirap sa'yo, mas nagpapaniwala ka pa sa mga sabi-sabi kaysa sa akin na kinakasama mo. Wala ka talagang tiwala sa akin eh. Noon meron, pero ngayon wala na. Ubus na. Eh di wala na rin palang kwenta na magsama tayo kasi wala ka na rin namang tiwala sa akin. Ano sabi mo? Ulitin mo nga yung sinabi mo? Ewan ko sa'yo. Di ka lang praning. May pagkabingi ka rin. Aray ko, Neneng! Kapal naman ang mukha mo, Tigilan mo sabihan yan, ako ng ganyan. hampasin, lintik ka. Paano hindi ka hahampasin? Eh sumusobra ka na. Hindi mo na ako nirespeto, buwisit ka. Hoy, Neneng! Bakit mo sinaktan ang anak ko?
Tay, inaaway nga ako oh. Nakuha mo pa talaga magtago sa likod ni tatay, ha? Siyempre, sasaktan mo na naman ako. Ang kapal ng mukha mo! Ikaw ang makapal! Lakas ng loob mong pagbuhatan ng kamay tong anak ko sa loob pa mismo ng pamamahay ko? Tay, yung anak nyo kasi, huling-huli na ng bababae, ayaw pa rin umamin. Wala nga akong aaminin. Kita nyo na? Alam na halos ng buong barangay natin na hindi lang niya basta pasahero yon. Saka alam naman niyang nilalandi siya noon pero hindi pa rin siya umiiwas. Totoo ba yun, Tonyo? Tay naman. Sumagot ka! Totoo ba yun? Opo, pero wala kaming relasyon ni Krisha. Oh, ayun naman pala eh. Wala daw silang relasyon. Ano ba pinuputok ng butsi mo dyan, Neneng? Seryoso po ba kayo, Tay? Tinatanong niyo pa talaga kung ano? Magalit ka kapag nanakan ni Tonyo yung babaeng yon. Pero kung wala namang nabubuo, wag na wag mong sasaktan tong anak ko. Akala mo ba hindi ko na-obserban yung pagbubunga mo sa kanya? Hindi lang ako umiimik pero namumuro ka na. Baka nakakalimutan mo sino dapat ang masusunod sa inyo sa pamamahay na to? Si Tonyo dapat ang nasusunod at hindi ikaw. Tay naman! Mas kinakampihan niyo pa po ba si Tonyo kaysa sa akin? Ako po ang kinakasama niya. May anak kami. Kinakasama pa lang pero hindi pa asawa. Kaya wala kang karapatang diktahan ng anak ko. Di na ako magtataka kung bakit ayaw niyang magpakasal sa'yo. Walang tigil kasi sa pagputak yung bunganga mo. Papa Dudut, sabihin nyo na ang isip bata ko pero masaya ako na napagsabihan siya ng tatay ko. Sumusobra na kasi si Neneng sa pangiinsulto niya sa akin at aaminin kong inapakan niya ng gusto ang pagkalalaki ko. Biruin nyo ha, naturingan pa naman siyang teacher, nirerespeto ng mga estudyante niya sa eskwelahan tapos siya mismo ay hindi marunong rumespeto sa kinakasama niya. Kaya buti na lang talaga to the rescue si tatay kaya nakatikim tuloy ng masasakit na salita si Neneng sa kanya, Papa Dudut. Sa kabila ng lahat ay nakonsensya pa rin ako noong nakita ko ang malungkot na reaksyon sa mukha ni Neneng. Gusto ko sana siyang suyuin pero pinigilan ko ang sarili ko dahil indikasyon lamang yon ng pagiging mahina ko. Bukod doon, baka isipin ni Neneng na kinakampihan ko siya at ipilit na naman niya ang pagpapakasal namin. Basta sigurado ako sa desisyon kong ayoko pang matali sa kanya. At masaya naman ako dahil suportado yon ng mga parents ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napansin kong nanlamig sa akin si Neneng pagkatapos ng away naming yon, kung saan ay nakasagutan niya si tatay. Pero imbes na mag-alala, hinayaan ko lamang siya sa pag-iinarte niya. Alam kong maarte ang mga babae pero lilipas din naman yon at magkakabati rin kami. Hindi nga ako nagkamali dahil pagkaraan ng ilang araw, parang normal na ulit ang turingan naming dalawa ng kinakasama ko. Pero syempre hindi pa rin nawala yung pagiging taklesa at selosa niya, Papa Dudut. Doon ako na-depress at napaisip sa mga desisyon ko sa buhay. Pinagsisihan ko kung bakit nagkagusto ko kay Neneng nang ma-realize ko na hindi pa pala ako readyng bumuo ng pamilya kasama siya. Mahal ko sila ng anak ko pero ayoko pang magpatali sa kanya. Kaya nga naisip ko na ano kayang pwedeng mangyari sakaling may nakilala kong iba. Dumating ako sa puntong yun din dahil wala lang. Hindi dahil wala lang. Meron akong dahilan. Bagay na napag-uusapan namin ng tatay ko nung minsang kinumpronta niya ako. Tonyo, inaaway ka pa ba ni Neneng? Paminsan-minsan po. Pero di na palagi kasi baka raw makasagutan na naman niya kayo. Natakot yata sa inyo. Aba, dapat lang naman takot siya sa akin. Nagre-reyna-reynaan siya sa bahay natin nakikitira lang naman siya. Hayaan niyo na po si Neneng, Tay. Pinagsabihan ko na naman siya. Kaya di na yun uulit. Pinipilit ka pa rin ba niya magpakasal?
Opo, binabanggit pa rin niya O anong sagot mo? na hindi pa ako handa. Tapos tinanong niya ako kailan daw ako magiging handa. Pag lumaki na yung anak namin, di na lang ako umimik kaya nagtampo na naman siya sa akin. Hindi ko na po alam gagawin. Ayoko naman nakikita siyang nagtatampo pero ayoko pa rin kasi talagang magpakasal sa kanya eh. Sigurado ka ba na ayaw mo lang kasi hindi ka pa handa? O baka naman may iba ka na talaga? Baka naman kayo talaga ng babaeng tinutukoy niya. Tay naman eh, wala talaga akong may tatago sa inyo. Siyempre, tatay mo ako. Kaya sabihin mo na, may relasyon na kayo, no? Opo, Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi totoong hindi ka pa handa magpakasal kay Neneng. Hindi mo lang talaga siya mahal. mahal ko naman po si Neneng pero nawala na lang yun sa dalas ng pag-aaway namin. Alam mo, tayo mga lalaki, pag mahal natin yung babae, ura-uradang pakakasalan natin yan. Kaya duda ako sa'yo nung sinabi mong mahal mo naman si Neneng. Ayaw nyo rin namang makasal ako kay Neneng, di ba? Oo, kasi nararamdaman ko na kokontrolin lang niya buhay mo. Baka pagkatapos ng kasal, sakal na sunod na mangyari sa'yo. Pero maiba tayo. Ano bang nagustuhan mo doon sa bago mo? Maganda po, sexy, makinis, tsaka Magaling sa kama? Oo tay, ako yung sumusuko. Ibang klase. Ay, nakakaingit ka naman. Pero yung usapan natin ha, wag na wag mong bubuntisin kung ayaw mo malintikan ka. Saka ayusin mo yung pagtatago sa relasyon nyo. Kasi parang aso yung si Neneng, ang talas ng pangamoy. Yun nga tay, ayoko na pong itago yung relasyon namin ni Krisha. Mas mahal ko na po siya kaysa kay Neneng. O anong plano mo? Makikipaghiwalay na po ako kay Neneng. Pero di ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Baka kasi hindi siya pumayag. At bakit di siya papayag? Ipamukha mo na ayaw mo sa kanya para siya na mismo yung kusang makipaghiwalay sa'yo. Sigurado po ba kayo na gusto nyo kami maghiwalay ni Neneng? Aba, oo naman. Sabi mo maganda yung bago mo at mas mahal mo na siya kaysa kay Neneng. Di, palitan mo na yung kinakasama mo. Tutal, nakikita ko rin na hindi ka na masaya sa kanya. Tingnan mo nga yung itsura mo. Para kang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang dapat na gawin mo, makipaghiwalay ka kay Neneng kaysa nagmumukmuk ka dyan. Alam nyo, tama po kayo. Di dapat ako nagmumukmuk dahil lang dun. Buti na lang talaga okay lang sa inyo na hiwalayan ko si Neneng. Tsaka wala rin kasi akong nakikitang future sa kanya. Hanggang ngayon, dami pa rin niyang utang na binabayaran. Si Krisha mayaman to, tay. Daming pera. Pinuutang pa nga akong pampapogi ng tricycle ko. Nako, kung ako sa'yo, hindi ko na pakakawalan yung bago mo. Mayaman pala yan eh. Jackpot ka na dyan, Tonyo. Tama naman si tatay na mas mayaman si Krisha. Manager kasi siya sa opisinang pinagtatrabahuhan niya. Hindi tulad ni Neneng na maraming utang at may responsibilidad pa rin sa kanyang pamilya. Kahit na may sarili na kaming pamilya. Madalas nga namin yung pinagtatalunan kasi imbes na sa amin na lamang ng anak niya mapunta yung sweldo niya. Nakikihati pa ang pamilya niya. Siyempre si Neneng pa rin naman ang masusunod kasi pera niya yon. Pinaghirapan niya yon at pinagtrabahuhan niya kaya hindi lamang ako masyadong nagsasalita. Pero deep inside ay naiinis ako kasi pag may pera ako dapat ay pera din niya. Pero kapag pera niya, kanya lang. Napaka-unfair, Papa Dudut. Doon ko nga naisip na hindi na talaga maayos ang relasyon namin ni Neneng. Hindi ko na rin siya nakikita sa future ko kasi meron na akong ibang babaeng nagugustuhan. At suportado yon ni tatay dahil naobserbahan niya na hindi na ako masaya sa piling ni Neneng. Alam kong maraming magagalit sa akin pero masama bang kumawala sa taong hindi mo na mahal? Alam kong hindi ko na mahal si Neneng kasi naubos na lamang yung pagmamahal na yon. At natuon na lamang sa ibang babae, Papa Dudut. Kaya nga gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya pero alam kong hindi siya papayag. Tapos doon ako nakaisip ng paraan para siguradong si Neneng na mismo ang makipaghiwalay sa akin, Papa Dudut. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga kasi parang nabibingi ako.
Sabi ko gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. At bakit? May nagawa ba ako para hiwalayan mo? Wala. Pero hindi na ako masaya kasama ka eh. Ayoko na. Kaya palayain mo na lang ako. Wow ha? Tinanong mo ba ako kung masaya pa ako nakasama ka? Kung hindi ka na pala masaya, bakit ka pa nakikisama sa akin? Kasi mahal kita. At pamilya tayo. May anak tayo, Tonyo. Ipapaalala ko lang sa'yo ha. Hindi ko nakakalimutan yon. Pero ayoko na nga talaga, Neneng. Mahirap bang intindihin yon? Oo, hirap talaga akong intindihin. Marami kang kalokohan na pinalampas at tiniis ko. Tapos ikaw pa tong may lakas ng loob na itapon yung pinagsamahan natin? Ay nako, paulit-ulit naman tayo eh. Hindi ba natin pwedeng ayusin to? Kasi willing naman ako magbago kung ako yung may kasalanan. Siguro naiingayan ka sa akin kaya ayaw mo na akong makasama pero wala namang iwanan no. Mahal kita, Tonyo. Hindi na kita mahal, Neneng. Kaya pwede ba? Huwag mo nang ipagsiksikan ang sarili mo sa akin. At bakit? Dahil may mahal ka ng iba? Kainis ka talaga! Sagutin mo na lang yung tanong ko. May mahal ka na bang iba? Oo! Meron na! Kaya sana masaya ka na! Sino yan? Yung kalandian mo ba yan sa terminal, ha? Oo, si Krisha nga! Kaya sana manahimik ka na dyan! Gusto mo akong manahimik? Eh di sana hindi mo kinalantari yung babaeng yon para nananahimik ako. Bakit? Hindi naman tayo kasal ah. Tsaka di mo ako pagmamay-ari. Wala kang karapatang diktahan ako sa dapat at hindi ko dapat gawin. Di mo pa rin ba nare-realize na kaya nawala na lang yung pagmamahal ko sa'yo dahil din sa pagiging taklesa mo? Ang ingay mo! Para kang inahing manok na putak ng putak. Tapos pilit ka pa ng pilit sa akin na magpakasal tayo. Ayoko pa nga eh! Buti na lang talaga di ako pumayag sa gusto mo. Kasi baka kung nagkataon, natali pa ako sa'yo. Ang kapal talaga ng mukha mo. Kung makapagsalita ka, akala mo ikaw pa yung lugi sa ating dalawa. Oh, ngayon isusumbat mo na naman yung natapos mo. Oo na, ikaw na yung may pinag-aralan, ako na yung wala. Pero hindi pa rin mababago nun yung kagustuhan ko na makipaghiwalay na sa'yo. Tonyo naman, ayusin natin to. Kawawa naman yung anak natin. Wala akong pakialam. Naririnig mo ba yung sarili mo? Ganyan ka na ba talaga kasama para mawalan ka ng pakialam sa anak natin? Magkakaanak na rin kami ni Krisha. At doon ako mas may pakialam. Ano ka mo? Yun yung rason kaya gusto ko na maghiwalay tayo. Bukod sa hindi na rin kita mahal. Napaka-demonyo mo, Tonyo! Napaka-walang hiya mo! Makapal na kung makapal. Pero sana irespeto mo na lang yung gusto ko. Huwag mo na rin akong piliting makisama sa'yo kasi ayoko na. Hindi na kita mahal, Neneng! Iyak nang iyak si Neneng nang malaman niyang magkakaanak na kami ni Krisha. Kung dati naaawa pa ako sa kanya pag nakikita ko siyang umiiyak, ay wala na akong naramdaman na mga panahong yon, bukod sa kagustuhan kong makipaghiwalay na sa kanya. Hindi ko na kasi siya mahal at ayoko namang ipagpilitan pa ang relasyon namin kung hindi na talaga uubra. Suportado rin naman ako ni tatay sa desisyon ko, kaya malakas ang loob ko. Sa katunayan ay pinagalitan pa nga niya si Neneng noong narinig niyang umiiyak ito ng araw na yon, Papa Dudut. Nagmakaawa pa ulit si Neneng sa akin pero sinabi kong hindi na magbabago ang desisyon ko. Pinagtabuyan ko na sila ng anak namin sa bahay dahil may plano na akong patirahin doon si Krisha. Kaya umalis na rin si Neneng at bumalik na sa bahay nila. Simula noon ay nagsama na kami ni Krisha at marami kaming plano tulad nang bubukod kami sa oras na makapanganak siya. Pero pagkalipas ng 5 buwan, nalaman kong may kinakalantari siyang ibang lalaki. Galit na galit ako dahil sa pangangaliwa niya. Pero mas lalong gumuho ang mundo ko nang ipagtapat niya sa aking hindi raw ako ang ama ng ipinagbubuntis niya. Ang tatay noon ay ang lalaking kinakausap niya na noon ay nasa Amerika na. Pinagsabay niya kami ng mga panahong yon tapos nagkalabuan daw kasi sila noong paalis na ito at hindi niya agad nasabi rito na buntis siya sa anak nila. At dahil nga sa takot sa kahihiyan, humanap siya ng sasalo sa magiging anak niya para maging tatay nito. At ako ang napili niya. Pero gusto na raw nilang magsama kaya walang pasubali akong iniwan ni Krisha. Durog na durog ang puso ko nang lokohin niya ako.
Kinasusuklaman ko siya pero doon ko naisip na baka karma ko yon sa pangiiwan at pagtataboy kay Neneng at sa anak namin. Pero hindi pa pala tapos ang kapalaran sa paniningil sa akin dahil may nangyari ulit na hindi ko inaasahan. Nagkasakit po si tatay sa atay dahil na rin sa walang humpay na pag-inom ng alak nang umuwi siya rito sa Pilipinas. Sa kasalukuyan ay labas-pasok kami sa ospital at nagkakandako na si nanay sa pagtatrabaho sa ibang bansa para lamang matustusan ang gamutan ng tatay namin, Papa Dudut. Hirap na po ako at nagsisisi dahil sa mga ginawa ko. Kaya nga sinubukan kong pumunta kina Neneng para makipagbati sa kanya at humingi na rin ng tawad. Pero nabalitaan ko na nakalipat na pala sila ng mas malaking bahay na matagal na niyang kinuha at tinuhulugan para sa amin pag nakasal na kami. Noong isang beses na pinuntahan ko siya doon ay nagalit siya sa akin at pinakaladkad ako sa mga gwardya palabas ng subdivision nila. Hindi na rin niya pinakita sa akin ang anak ko dahil wala raw akong karapatang kilalaning tatay ng bata, Papa Dudut. Alam ko na maraming galit sa akin dahil sa ginawa ko pero nagbabagong buhay na naman ako. At patuloy na nagsisikap para makatulong sa pagpapagamot ng tatay ko, Papa Dudut. Wala namang perpektong tao. Lahat nagkakamali kaya sana'y huwag niyo akong husgahan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ko sa inyong programa na Barangay Love Stories. God bless po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Tonyo. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.